Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan ang pinakabagong Nissan Patrol. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Sa episode na to, first look lang tayo hindi complete review kasi limited ang time natin with the Nissan Patrol. Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atto Sport. Ito ang Atto Sport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atto Sport, moving life. Ito na, tingnan nyo na muna siya. Ang gwapo-gwapo, di ba? Ang grills niya, nandyan pa rin yung V-Motion na grill. Ang mga ilaw, meron siyang double V. LED lahat yan, naka-projector. Siyempre, kompleto ng mga sensors yan. Sa ibabaw, meron siyang para sa ADAS system. Sa baba, meron mga parking sensors. At may camera rin to para sa 360-degree system. Sa sides naman, makikita mo, no, ang laki-laki talaga ng Nissan Patrol. Yung dati. Pero ngayon, mas malaki pa kasi mas mahaba siya at mas malapad. Itong nasa atin ngayon na model, no, two-tone pa siya. So black yung ibabaw, tas white yung body color. Isa sa mga design cues din na gusto ko dito. Sa unahan kasi, no, meron siyang design dun sa fender, di ba? Ganda-ganda. Tapos yung sa likod naman, sa ibabaw, meron siyang nakalagay dun na maliit na Nissan Patrol. Ang size ng gulong, 275/60 R20. 20-inch rims. Meron din tong roof rails at stepboard. Napakaangas din dito sa likod, no? Yung taillights niya, malaki kasi magkarugtong yung magkabilang side. Tapos LED strip siya, no? Merong C sa ibabaw na tuloy-tuloy sa kabila. Tapos meron ding mas maliit sa baba. Meron din tong spoiler sa ibabaw, high mount na stop lamp. At nakikita nyo to, meron na rin siyang panghila. Kasama to, pero depende na sa owner kung gusto nyong ikabit o hindi. Ang tailgate nito, automatic na nagbubukas. Pero pwede rin yung ganito. Sisipain mo lang dito. Bubukas na. Ayos, no? Siyempre, Nissan Patrol, laki-laki sa labas. Ganun din dito sa loob. Kahit naka 8-seat na configuration, may space ka pa rin na lalagyan ng gamit. Pero pag tinupi mo tong third row seats, tingnan mo naman, sobrang luwag. Siyempre, laki-laki nito eh. Meron ding mga pindutan dito sa side, no? Ito mga kakaibang button to kasi hindi lahat ng kotse talaga may ganito. Meron siyang pinipindot para bumaba yung sasakyan. Para kung may mga ilalagay kang mga malalaking gamit or mabibigat na gamit, mas madali kasi mababa yung sasakyan. Kasi pag normally, yung height niya mataas. Tapos pwede mo na rin iangat yung sasakyan dun sa button na yon. Plus, pag itutupi mo tong third row seats, dipindot na lang din siya. Automatic na siyang tutupi.
tandem, no? Galing kami ng off-road pero napakaswabe nitong Nissan Patrol. Grabe. Siyempre made for the off-road naman talaga to, sir, no? May nantitira na lang tayong 10 minutes dito sa Nissan Patrol, no? Kaya bilisan natin, sir. Unang-una yung engine nito, di ba napakalakas? V6 na twin turbo, 20% more power and 20% more efficient over the previous one. Wow, kasi yung dati V8, di ba, sir? Ngayon V6 na twin turbo. So ibig sabihin, pag na-traffic ka, hindi ganun kalaking sumusunog ng gasolina, no? Yes, sir. Yes, sir. And also may start-stop function siya for efficiency and traffic situation. At tapos meron din to, sir, di ba, yung mga drive modes natin, di ba? Ito, ang dami nito eh. So, ano ba yan? We have 3 for the terrain. So, rock mode, sand, and mud ruts. Also, it comes equipped with a rear differential lock for the off-road. For the on-road driving modes naman, we have their standard, eco, and sport mode. Hindi ka na pala mag-iisip, no? Pagka kunwari rocky yung terrain mo, ilagay mo lang sand, lagay mo lang, okay na yun. Pero ang pansin ko talaga dito sa interior, no? Yung mga materials na ginamit dito, sobrang social, di ba, sir? Very premium, even the quilted leather. Usually, before, yung mga premium European lang mayroon ganun eh. So aside dun sa mga quilted leather kasi, ang daming mga leather na parts dito. Pero hindi basta-bastang leather kasi iba-iba yung mga textures. So subukan na rin natin yung turning radius nito kasi syempre malaki sasakyan. Wow. One shot! Wow, nakakagulat to kasi ang laki-laki ng Nissan Patrol. Pero kaya niya in that small space to do very tight turning din siya. Ang galing, ang galing. At saka napansin ko rin, sir, no? Kasi kahit ang laki-laki niya, ang dali niyang dalhin yung steering wheel. Steering is light, visibility is very good. Also because of the adjustable ride height. So when you're driving, it gives you a good perspective of the road in front of you. Speaking of the ride height, paano kinuwento sa akin ni Sir Leland kanina, pagka pala nag-high speed ka dito na from ilang kilometers per hour? At 90 kph, the car will go down midway for more stability and aerodynamics. Wow. So on the aerodynamics part, it also makes it more efficient on the highway speed driving. Stable na, efficient pa kasi yung hangin, di ba? Hindi mo na bubunggo lahat. Yes, sir. Plus, pagka nag-off-road ka, tumataas pa yung suspension. Naknan to. Kaya na sasakyan mo yun? Di ba? Oo. Maliban doon sa habang nagda-drive ka, pag hindi ka kasi nagda-drive, tapos meron kang ito yung problema kasi ng mga SUV, pag may mga matatanda kang kasama, di ba? So, pag mataas yung sasakyan, di ba? Ang hirap-hirap sumakay. Oo. So, this one, when you put it in park, it will automatically go to the access height, making it easy for occupants to load. Also, even loading stuff in the rear cargo space. And then, when you go to drive, it will automatically bring the suspension up for clearance. Ito pa yung nakita ko kanina, sir, yung pinakita mo sa akin, no? So, ang mata kasi natin, di ba, nasa gitna na tayo halos ng sasakyan, di ba, sir? Yes, yes. So, ang problema kasi, no, pag kunwari may dalawang sasakyan sa gilid mo, kunwari parking. Yes. So, hindi mo kita yung sobrang gilid. So, hindi mo siya kita, di ba? Pero dito, dahil dun sa ultra-wide ultra-wide view camera niya. Yun. Makikita mo yung sasakyan dun sa gilid. So, for example here, we can look into the corner, either side, before putting ourselves out in harm's way. Pero in fairness, no, ito yun eh. Kunwari, ito yung mata ko ngayon, di ba? Ang kita ko, dahil nga may harang dito, limited yung view ko. Pero pag tumingin ka kasi sa camera, dahil nandun siya sa unahan at 180 degrees yung kita niya, so mas kita mo pa yung lahat nung nandun sa gilid mo magkabila. Pagka mga SUV kasi, di ba, usually 7-seater. Pero ito kasi, no, 8-seater. Ang laki-laki talaga niya. May 360 degree view camera pa to. Yung shifter nito, no, hindi na siya shifter. Buttons na lang. So, ang linis dito sa gitna. So, pagka una nga lang, syempre, tingnan mo muna kung nasa yung shifter, no? Pero yan, nakita na natin. So, ayan, alam ko na, nandyan pala siya. Yung power pala nito. So, ngayon, naka-normal mode tayo. Eco, naka-eco. Naka-eco pa pala yun. Naka-eco pa lang. Walang nga eco pa lang, pero tingnan nyo to, ha? Oh my goodness. Hindi ka nakakapusin sa power kahit eco mode lang. Kung may kailangan kang overtaken, no problem, easy.
Pero in case lang na gusto mo talaga yung matulin, no, meron din naman siyang normal mode. At kung gusto mo talaga naman, no, rumatra talaga, kumarera, meron din siyang sport mode. Suspension, napakaganda, no? Parang nag-glide lang tayo sa hamster, no? Hindi natin napansin masyado. Smooth. Nakakatuwa. Ang infotainment system din nito, naka-wireless Android Auto at Apple CarPlay. Kaya kung kunwari, techie ka, gusto mo yung mga maps, napakalaki ng screen nito. Hindi lang ito yung screen, no? Pati sa second row seats, merong 12 inches, 12 something lagi lang natin sa screen, no? Dalawa yon magkabilang side. Yung mga pasahero mo, pwede silang manood ng movie doon. Plus yung 12 speaker na clips na sound system nito, may direction siya eh. Oo. So kung kunwari, yung nandito yung nakita mo sa screen, nandito rin yung sound. Pag pumunta siya doon sa kabila, yung sound mo umuurong din. Oo. If for example may parang airplane helicopter, diba, yung flyover, ganun din yung sound quality dito. Gaganon din siya, no? Yung sound ng doon sa kabila. Galing, para ka nang merong sinihan dito sa ano mo, sa sasakyan. Kaya masasabi ko lang sa inyo, no, kung naghahanap kayo ng pinakamalaki, pinakamalakas at pinaka-go anywhere, no, nako, kailangan nyong makita itong bagong Nissan Patrol. Abangan nyo na lang yung complete review namin. Hihiramin natin to ng mas matagal para mas makalikot natin kasi ang dami talagang laman. Hindi ko kayang pag-hasyain sa video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem.